Hallelujah. Nindot kaayo ang alawiton ni ining kagabion mga kaigsunan. Nya kay nang lingkod naman mo, patindugon ta mo balik. Okay ra mo? Okay ra ninyo? Kay ngano, sa dihang magsugod ta, pangayo ang ginotagtabang diha sa gamhanan ug buhi nga Dios. Mamarog ta, magambo ta mga igsuon atong pangayoon ang tabang sa Holy Spirit. Hallelujah. Hubalaan og labing gamhanan nga Dios. Salamat Lord ni ining adlaw. Holiday karon Ginoo. Salamat nga ani ay imong mga katawhan nagtigom o Dios aron sa paghimaya, pagpasalamat pagdaig sa imong buhi nga ngalan. Panalangin ni Ginoo ang nahibilin nga mga oras. Nangayo kami og kalimpyuhan, kapasayloan og tabang diha kanimo Holy Spirit nga ang mga pulong nga among madungog karon kini nagagikan kanimo Lord nga imo kining dihugan Ginoo. Salamat Lord. Hallelujah. Nining kagabion ang tanan dungog ug himaya kanimo lamang in the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. Manglingkod ang mga kaigsuonan og dili na ko magpaligoy-ligoy pa kay ang oras 7:55 na, wala pa 8:30, mahuman ako kay basta ako rabay mo share kay tabian kay kuno dugay kay kung mahuman. Hallelujah. Sa dili pa ko magsugod igsuon, murag ubay-ubay man ta. Nakuyawan ko kay ubay-ubay man. Kay holiday di ay sa tinuod lang akong dughan naganaana kay ubay-ubay gyud. Pero sa dili pa ko magsugod igsuon, pangumustaha sa na imuhang tupad diha sa wala og sa tuo nga ing-ani nga pangutana. Ayo sa una. Pangutana siya sama ing-ani nga pangutana. Igsuon. Kumusta? Naa pa ba kay lana sa pagtuo karon sa imuhang kinabuhing Kristohanon? Natubag pud mo kanang nasa wala og sa tuo, ingna tubag mo sa kinasingkasing. Ha? Naa pa ba mo'y lana sa pagtuo sa kinabuhing Kristohanon? Hallelujah. Amen. Nagaampo ko nga amen gyud ang tanan. Siguro matingala mo mga igsoon ba nganong gahisgot man ko og lana? Mga igsoon dili literal nga lana ha. Lana sa kinabuhing Kristohanon nato. Unya ako nang ipasabot tungod kay may kalambigitan kining ako hang pulong karon sa mensahe sa Dios ni ining kagabion. Og ang title dahil sa akong i-share mga kaigsuunan is Got oil? Question mark no? Lisura sa Bisaya nangutana ko ni Ma'am Jessa ani pag Friday ko, Ma'am, unsay paylain nga Bisaya o term aning Bisaya niyang got oil. Siya naglibog pud si Ma'am Jessa. Ay, nagbuot-buot po kog Bisaya. Naa pa kay lana? Got oil? Naa pa kay lana igsuon? Dili oil nga literal ha. Lana ang oil sa kinabuhing Kristohanon kay nag-identified na siya mga kaigsunan sa imuhang pagtuo. Naa pa kay pagtuo karon mga kaigsunan? Naa pa ba ang Holy Spirit sa imuhang kinabuhi karon? Amen? Naa pa ba ang kahayag? Nagasiga-siga pa ba ka karon igsuon sa imuhang Kristohanong kinabuhi? Naa pa ba ang good works sa mga buluhaton nga hatag sa Ginoo diha kanimo? Nagsiga pa ba igsuon? Or naa pa ba ang lana sa imuhang relasyon karon sa Ginoo? Naa pa? Hope nga amen gyud mga kaigsunan. Og ang teksto di ay nga mabasa nato mga kaigsunan is mahitungod ni siya sa sambingay sa napulo ka dalaga. O mabasa ninyo ang text ni kagabion sa Mateo 25:1-13. Paningkamutan ako mga kaigsuunan nga madali ko og human, pero kinahanglan magyud nato masabtan ang mensahe ni ining kagabion. So mubasa ko nya sunod mo mga kaigsuunan kay unya na ako'y question and answer kung nakakuha ba gyud ta sa mensahe ni ining kagabion. Okay, Mateo 25:1-13. Ang sambingay mahitungod sa napulo ka dalaga. Niadto verse 1, niadto niyang adlaw ang paghari sa Dios mahisama niini. Adunay napulo ka dalaga nga nagdala sa ilahang mga suga.
ug nang lakaw aron pagsugat sa pamanunon. Verse 2, danghag ang 5 kanila ug maalamon ang laing 5. Verse 3, ang mga danghag nagdala sa ilang mga suga apan wala magtagana og lana nga igdudugang. 4, samtang ang mga maalamon nagdalag mga sudlanan nga puno sa lana uban sa ilang mga suga. 5, ang pamanhunon nalangan pag-abot, busa nagduka og nakatulog ang mga dalaga. Verse 6, tungang gabi inakadto sa dihang milanog ang usa ka singgit. Ania na ang pamanhunon, dali kamo og sugata siya. Nang mata ang tanang dalaga og giandam nilang ilang mga suga. Verse 8, unya ang mga danghag niingon sa mga maalamon, hatagi kami diyutay sa inyohang lana kay hapit na mga palong ang among mga suga. 9, apan ang maalamon mitubag, ayaw, dili. Nagaingon ang maalamon mga kaigsunan, dili na paigo ang lana kung manghatag pa kami kaninyo, lakaw hinuon kamo sa tindahan, o pagpalit kamog inyo. Verse 10, busa ang mga danghag nga dalaga milakaw aron pagpalit og lana sa wala na sila didto, miabot ang pamanhunon. Ang 5 ka dalaga nga nakapangandam mikuyog kaniya pagsulod ngadto sa kumbira sa kasal o gisirhan ang pultahan. 11, unya miabot ang ubang mga dalaga ug misangpit sila, Sir, pasudla kami. Verse 12, apan ang pamanhunon mitubag, wala ako makaila kaninyo. Verse 13, katapusan, o gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, busa pagtukaw kamo kay wala kamo masayod sa adlaw or sa takna. Hallelujah. Nini kagabion mga kaigsunan, atong i-wider, i-deeper, i-higher, like never before, ang word ni God ni ining kagabion. Para yun mutuhop sa atong kasing-kasing, ang pulong ni God ba ni ining kagabion, kay nindot gid ang mensahe ni ining nga sambingay mga kaigsunan. Kairon sa panahon ba nga murag tagilid na ta, or ang atohang lana is nagka-aup na, mahinumduman ninyo ba nga, uy, anak man daay ko sa Dios. Gi-anoint man daay ko og oil ni God. So, sa ako nang giingon, sambingay mahitungod sa napulo ka dalaga. Matud pa sa uban, mao kuno ni ang parable or sambingay nga kanunay, di ba? Kanunay na nato ni nadungog. Amen? Sa Sunday School, sa Wali, mao ni amuhang lesson pag month of March, the 10 virgins, mao ni gihatag ni Ma'am Jinky sa mga kabataan. Og kini nga mensahe mga kaigsuunan, matud pa sa uban, earthly story with heavenly meaning. Og atong sugdan sa pagsara sa langit nung panabot. Og matud pa sa Bible scholars o sa mga theologians, mga kaigsuunan nga, ang napulo ka dalaga or the 10 virgins are the church. Kinsa man ang church? Building or ang tao? Ang tao, kita. Nga nagpaabot kang Jesus Christ sa iyahang pagbalik. The bridegroom is the Lord Jesus Christ. So ang pamanunon mao si Jesus Christ. The wedding feast is the great and joyous occasion in which Christ comes for His bride, the church. So, ang kumbira di ay sa kasal, sa atong nabasa sa sambingay ganina mga kaisunan, mauna ang malipayon ug dako kaayo nga kanabitang pagtigom. Mabasa na ninyo sa Revelation 19:9 mga kaisunan. No, nag-describe na siya as a marriage supper of the Lamb. Adto na ang mga piniling katawan sa Dios magtigom ni ana nga panahon. Ang pagka-delay mga kaigsunan, ako ninggi kung anang meaning diretso ha. Sa pamanhunon is not a delay, but discrepancy in the church expectation and the actual event which only God the Father knows. Mauna ang meaning or mauna kahulugan sa pag-delay, pag-abot sa pamanhunon. Ang pag-abot sa pamanhunon sa kagabion is the actual event sa pagbalik ni Jesus Christ, which will be sudden, kalit,
unexpected, maunay kanabitang it's a great time gud na sa spiritual darkness, or sa shortcut pa is mao na ang rapture of the church, kanang pag-abot sa pamanhunon tungang gabi. The closing of the door is the final judgment, mga kaigsunan. So hope nga inyuhang nasalo ang mensahe, kay dili man kaayo ko magdugay kay nagkuampo ko sa oras. Mangutanan ako karon ninyo, ang wise ba o ang foolish virgin, yes or no ang tubag ha? Nakadawat ba sila sa parihong invitation sa maong kasal? Yes or no? Yes. Very good. Ikaduha, sila bang napulo kadalaga, nagdala ba sa ilahang suga o lampara? Yes or no? Yes, para di mo dukaon kay panahon na baswali, magduka-duka na mo. Sa dihang nalangan, pag-abot ang pamanhunon, ang napulo ba parihas nagduka o nakatulog? Unsay no? Unsay yes? Hala Lord! No yes ko na Lord, oh! Mangutan ako, sa dihang nalangan pag-abot ang pamanhunon, ang napulo ba parihas nagduka o nangatulog? Hala, wa jud maminaw sa sambingay. Silang napulo, parihos gipang duka og nangatulog. Unya ang napulo kadalaga sa dihang kalit nga miabot ang pamanhunon, sila bang napulo nakamata? Yes or no? Yes. Hala gyud. Sakpan gining di mo basag Biblia oy. Okay, og dinhi naputol ang ilang similarities, mga kaigsunan, sa napulo kadalaga. No, parehas sila nakadawat og invitation, parehas sila nga nagdala og lampara, parehas sila nga nagduka og nakatulog, o parehas po sila nakamata pag-abot sa pamanhunon. Ang problema mauni, ang danghag nga 5 kay dili enough ang oil sa ilahang lampara nga gidala. Nadungog ninyo ganina. Unya, gingnan gani, nangayo gani sila sa maalamon. Gingnan sila sa maalamon, ayaw, dili. Pagpalit, hinuon mo dito sa tindahan, dito sa gawas. Unya, nipalit tuod ang 5 kadanghag. Og unya, mikalit, og abot ang pamanhunon. Og unya, tungod kay wala sila, ang 5 ra ka maalamon ang nakasulod sa kumbira sa kasal, kay gisirhan naman ang pultahan, ug ang dako mauni ang kalahian, mga kaigsunan. Ganina sa unahan, parehas silang similarities, dungan invitation ana. Ang kalahian or ang kalahian, mga kaigsunan, kay ang foolish ug ang wise, lahi ang ilahang paglantaw. Ang ilahang foresight o paglantaw sa umaabot o sa unahan ba nga mahitabo. Nakuha ninyo, mga kaigsunan? Ang mga danghag, nagdala lang sila sa lana enough nga para nila inig-abot sa pamanhunon. Wala sila maghunahon na ba? Wala sila maglantaw sa unahan. What if kung madili? What if kung madugay? What if kung malangan ang pamanhunon nga moabot? Sumauna, mga kaigsuunan, ang ilang kalahian. Gani, nag-remind po si Jesus Christ, mutakol ko sa laing parable, nag-remind po si Jesus, kadto bitong story, mahitungod sa duha ka tawo nga nagbuhat og balay. Katong tawo nga nagbuhat o nagtukod og balay diha sa bato, og ang tawo nga nagbuhat sa balay nga sa balas. Ang nagtukod sa bato mao ang unsa man nga tawo? Maalamon. Og ang kadtong word nga buang-buang man kuan sa kuan is nagtukod siya og balay diha sa balas. Tanawan ninyo, mga kaigsunan, ang tao nga nagtukod sa bato is Jesus Christ, founded. Pag ang tao founded sa pulong ni God, magkinaon sa dili gyud siya mapukan. Sama sa tao nga nagtukod sa balay sa bato, miabot ang mabaha, mikusukuso ang dakong ulan, wala gyud siya maunsa. Kay nakatukod man siya sa pundasyon nga mao si Kristo. Pero ang tao
nga foolish or danghag, nagtukod siya pero wala siya maglantaw, unsay mahitabo sa unahan. Mao na kung magtukod na malantag balay, tukod na lang tanga, unsa man? Ligon, para inigabot sa bagyo, dili diha pukan mga kaigsuunan. Mabasa na ninyo sa Mateo 7:24-27. Matod pa ni Jesus Christ, ang wise man kuno was the one who hears the word nga gikan sa Dios nga nagbuhat sa pulong sa Dios. Maupod mga kaigsuunan, mubalik ko sa the bridegroom, sa bridegroom or sa pamanunon, ang pagka-delay sa pamanhunon was the storm that caused the foolish virgin rejection from the katungkumbira sa kasal mga kaigsunan. Kay they only prepare for the time they thought the bridegroom was coming and not his actual arrival. Mauna karon mga kaigsunan. As a Christian, kitang mga Kristohanon mga kaigsunan, we must be careful. Mahimo gyud tang kanabitang mabinantayon, mahimo tang maalamon, mahimo gyud tang dili ta pwede magpakumpiyansa nga kanabitang we must be careful not to set our own timing for Jesus' return. Kanabitang moingon nga, so sis, anak na ko mga lagad inibalik ni Kristo. Uy, pag-sure mo, uy. Anha na ko magtinud-anay og pangalagad sa Ginoo sis kung naa na si Kristo mo abot na gyud sa kalibutan. Hala? Sakto ba na mga kaigsunan? Anha na ko maninuod og simba, anha na ko maninuod og tambong sa prayer meeting, tambong sa Wednesday, kung mubalik na si Kristo mga kaigsunan, dili gyud na mao ang gusto sa Dios. Ang gusto sa Dios mga kaigsunan nga mahimo kang kanabitang naa kay paglantaw ba? Kay, di ba, kanunay na ginashare ni Pastor nga kalit lang nga moabot siya. Unya, kung kanang panahuna, nag-ana-ana ka sa imong pagkakristohanon, asa man kapaingon mga kaigsuunan. Mo bitaw na, nagaingon ang pulong ni God nga ang tao nga nag-set lang sa iyang own timing pag-abok ni Jesus Christ, kay ang iyang bation, ma-disappointed, ma-discourage, niya, become negligent sa iyang, unsaman, sa iyang pagpangandam, kay wala ba niya, kung ani sa unahan, unsa gayud ang mahitabo, mga kaigsuunan. Mabitaw nga sufficient supply sa oil made the difference gayud. Kung ako, ikaw, kitang tanan mga kaigsuunan, ining kagabion, kay maglantaw, bitaw sa unahan, ayaw mo pagpakumpiyansa nga, okay ra lagi ni, layo pa kayong Ginoo mo balik. Magpabanjing-banjing sa ako, okay ra kay ko ani, mga kaigsuunan, dili gyud na mao ang gusto sa Dios. Kay gani, ang 10 virgin nag-indicate ni siya sa modern Christianity karon, mauni ang nahitabo karon sa napulo kadalaga. Gani ang mga danghag nga dalaga kay sila ang mga Kristohanon nga nagsugod na og pagkinabuhi mga kaigsunan. Sila ang mga Kristohanon nga nagsugod na og pagkinabuhi nga wala na bitaw sa pagdumala, no? Sila ang mga Kristohanon nga nagkinabuhi outside the domain of the Holy Spirit. Mga kaigsunan, ang mga danghag nga mga dalaga, mauna gitakol sa Word ni God. Og ang mga maalamon mga kaigsunan, sila ang mga Kristohanon nga sa kanunay naga-flow ang Holy Spirit sa ilahang kasing-kasing, sa ilahang kinabuhi o sa ilahang faith kay God. Muna kanunay nagapunting diha kang Kristo og sa cross, mauna ang klase sa mga Kristohanon nga maalamon mga kaigsunan, wise mga kaigsunan. Mobitaw nining kagabion sa dihang nagtuon ko, niingon jud ko, Lord, salamat kay nag-remind gyud ka namo imong mga katawhan Ginoong dili nagyudron panahon nga magpapatay-patay mga kaigsunan. Kana bitaw mo ingon nga ana na lagi kong mo
nakadungog mong ko mga kaigsunan dito sa Bible study ba, sa team nga, kanang precious jewel man among team no pasagdahin na lang ni kung mo na yung mga ngalan sa team ha kay mga bililhon giming bato sa Ginoo kay taliwala sa mong mga edad o gitagaan mi kusog ni God nga manglakaw nya dito mi sa Paul inya nangutana ko kumusta man mo sis kumusta man mo ana normal gina sa tao nga daghag rason ay sis kanang okay ra man mi anha na gid mi magtinuod sis kay kanang mao gina ang Kristo ang mga tao karon mas unahon nila ang mga butang. Is makasabot man ta mga kaigsunan kanabitang sa ilahabang panginahanglan kaysa pag-una nila sa Ginoo. Pero sa dihang inggob, Lord, I pray nga mabalansi nila Ginoo nga unahon ka. Ang tanan ramang gyud Lord ikahatag ramang gyud diha nimo kanila kay mga kaigsunan kalipay gid sa Ginoo nga iyang mga anak kay mahimong kanabitang mainandamon kalipay sa Dios nga musugat taniya ba face to face nga adunay sufficient supply of oil ayaw gid mo pakumpiyansa sa mga kaigsunan nga nagdala sa atong pagkakristohanon karon nga igo-igo ra yung oil nga naani mo. Di ba ang maalamon is unsa man naa sila'y extra nga oil sa ilahang lampara. Nakita nila ba gipanglangtawan nila what if ing ana pud ta ang mga katawhan ba sa Dios mga kaigsuunan nga kanabitang kanang naakay readiness na kay mainandamon nga kasing-kasing. Hallelujah, diha sa pagsugat sa buhi nga Dios mga kaigsuunan. Sabi ninyo sa end times parables nga mababasa nato sa Mateo mga kaigsuunan, lantaw nato unsa gyud ka importante ang oil sa Kristohanon nga kinabuhi. Dili oil nga literal nga mantika ha. Oil means ang imuhang faith, ang imuhang kahayag, ang imuhang relasyon diha sa Ginoo, ang imuhang pagkamatinud-anon ug ang imuhang pagkamainan-damon. Kay sakalit lang muabot unya ang Ginoo nga wala gid ta masayod. Unya wala ta naata sa mga kahilayan or naata sa mga butang nga wala makapahimaya sa Ginoo, magbasol ra gid na ta. Wala ra bay pagbasol nga unsa man mag-una. Hapit na kumahuman mga kaigsunan. Sama sa parable sa fig tree. No? Ang lesson ni Ana kay having the oil of watchfulness. Mahimo tang kanabitong kanang mabinantayon mga kaigsunan sa panahon karon. Dili ta magpailad-ilad. The parable of the faithful servant having sufficient supply of oil means serving faithfully until the master return. Mga lagad ta nga magmatinud-anon diha sa Ginoo. Hallelujah. The parable of the talent mga kaigsuunan. The faithful slave receive commendation mga kaigsuunan. Kini nga parable mga kaigsuunan kay having oil or being prepared stewardship of all the resources that the Lord has entrusted us. Kanabitong mahimo kang maayong piniyalan sa Dios mga kaigsuunan. Kini nga parable nga gipasabot sa Ginoo. Hallelujah. Mao bitaw na nga ang context gyud or wider context sa Mateo mga kaigsuunan kay nagdasig ni nato nga kanunay tang mainandamon kay ang panahon karon dili na gyud kakumpiyansaan. Kisay gusto or kisay ganahan nga makakita sa Dios face to face inigbalik ni Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Di ba? Mao ni siya nga context sa Mateo nga having enough oil of obedience. Kay kung wala tay obedience heart, dili gyud ka makapadayon mga kaigsuunan nga makapaabot sa pagbalik ni Kristo. Ipadayon ang imuhang lamps burning and light shining. Di ba kung magdagkot ta sa usa ka lampara, gusto sa Dios nga kanunay ka magsiga, kanunay ka ang kahayag ni Kristo naa sa imuhang kinabuhi.
Mo bito ni ang illustration nga gusto nga sundo ni Jesus Christ sa mga katawhan niya sa 5 ka wise nga mga dalaga. Kay bitaw preparation nga we make sure ba nga ang light bitaw ni Jesus kay nagapadayon to continue to shine in and through us. Padayon nga naa ang kahayag ni Kristo sa inyong kinabuhi. Matud pa sa Mateo 5:16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Gusto sa Dios mga kaigsuunan nga magsiga-siga ka sa imong pagkakristohanon. Kay ang Kristohanon ra ba karon nagka-dugay, nagka-unsa man? Nagka-aup-aup. Inya, igo na lang yung, anaon ba? Aup na gyud. No, gusto sa Dios nga kanunay ka ba? Kanabitang kanunay kang bisan maumaon na gyud nga Lord pangayua sa Ginoo ako magdasig gyud ko sa mga batan-on. Niini kagabion na mag yung mga batan-on. Pangayua gyud sa Ginoo nga mahimo mong badasigon kanunay sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen mga batanon. Mubati na gani imong kapalong ang kahayag nga naa sa inyong kasing-kasing. Pangayua gyud sa balang espiritu nga pasigaa Lord, pasiga Holy Spirit ang akong gugma, ang akong kadasig, ang akong pagpangalagad. Ayaw gyud mo sama sa danghag na gani ha. Ayaw gyud mo pagpakasama sa mga danghag nga okay ra kaayo te. Batanon pa man ko, mag-enjoy sa ko sa kinabuhi, dili gyud ing ana. Hallelujah. So mga kaigsuunan, padayon no nga magsiga ka, light shining and hope burning. Hallelujah. Last na gyud ni ako ra gyud pang shortcut mga kaigsuunan tungod kay ang oras naa pa may mga testimony as we continue to fill our lamp with oil so our lights can continue to shine. Let us renew our hope daily. Remember that this world is not our home and our body is temporary. Mo bitaw na mga kaisu, basahan na niyo sa Pilipos 3:20-21, until Jesus takes us to our new home and gives us our new glorified body, we need to heed Jesus' warning to be watchful and straighten. No? Mabasa na ninyo sa Revelation 3:2-3 mga kaisunan na mga verses diya. Iniguli ninyo, balikan lang tanaw sa video mga kaisunan na ay mga verses diha na ay mga meaning diha mga kaigsunan. We need to heed Jesus' warning to be watchful and straighten the things which remain that are ready to die. Ako giputol na ako mga kaigsunan. Matud pa sa pulong ni God nga trim your lamps, keep your light shining, refill your oil, keep your hope burning mga kaigsuunan. Sa atong Kristohanong pagkinabuhi karon, hallelujah, ayaw gyud wad-a kanunay gyud mo bubo sa kalayo sa espiritu sa atuhang mga kinabuhi. Amen mga kaigsuunan. No, mubo ra tuod ni sa mga kaisunan, balikala na niya review sa inyong balay. Hope nga nasabtan ninyo nga ang lana sa pagtuo, lana sa pagpangalagad sa Ginoo, lana sa kalipay, sa kadasig mga kaisuunan, magapadayon unta kini sa inyuhang mga kasing-kasing, sa atohang mga kasing-kasing. Dili ta mahisama sa danghag nga mga dalaga nga naa sa sambingay mga kaigsuunan nga nagpakumpiyansa, mahimo tang mainandamon, mahimo tang mainampingon sa atoang Kristohanong pagkinabuhi. Amen? Hallelujah. So, mo na ang pinaka-last. Trim your lamps, keep your light shining, padayon ta nga ang kahayag dili maawp, refill your oil, kanunay gid pangayua sa Ginoo Lord, butangi kog kadasig, bubuig gyud ko Ginoo nga dili gyud maawp ang akohang kinabuhing Kristohanon. Keep your hope burning kay nga naman
nasayod man mo kung makalahutay ta, kauban gyud ta sa Dios sa dakong kumbiraon niya. Inig-abot ni Kristo, inigbalik ni Kristo Jesus. Amen? I hope nga, bisan paspas tuod, I hope nga naamoy nasabta ni ining kagabion mga kaigsunan. Hallelujah. Ang tanan dungog ug himaya kaniya lamang. Amen. Amen. Pagkaanindot sa pulong nga gidala karong kagabion. Amen. Mga pagpahinumdum nato, mga Kristohanon. Amen ba? Og linga ang imong salamat di ay kang Ate Mirasol no sa ato ang life group leader nga nagdala sa mensahe sa atong buhi nga Dios karon nato siya tagag masipang pakpakigson. Si Sister Mirasol usa sa teacher sa atong children ministry. Thank you Sister Mirasol. Og lingyang imong tapad igsoon og ina. Unsay nahitabo nimo gikan pagka Thursday hangtod karong adlaw? Unsay nahitabo? Okay? So kung nakay kadaugan nga ra igsoon, gidasig ko ikaw nga barog nga ri sa atubangan as a living testimony kung unsa ka maayo ang atong buhi nga Dios. Amen ba? O kinsay mong una? Murag daghan-daghan gini sila si Erich atong tagag masipang pakpakigson. Maayong gabi sa tanan mga igsoon. Di din ako pakyason og pagpasalamat si God kay kanang maayo kay siya nako sa tibuok semana kay kanang busy sa trabaho mga igsoon babat kanang maayo kay si God ganiha sa Macdo kay nag-close me kay kanang nag-cleaning me sa mga items namo nya. Nay tabo gana mga igsoon which is kanang ang host sa kanang gasol namo nga nasa gawas nya naami sa sulod kay kanang nagisi nya timing kay naka-on mi sa mga naka-on mi sa tanan machine nya kanang may gani kay nami usang kauban nga crew ba kay nakasimot siya baho sa kanang gasol so which is delikado siya kay kanang sa sulod ana sa muang store kay kanang narami sa sulod ba yan nya puros na machine among katubang puros na mga kanang mga init jud siya nya akong gipasalamatan sa Ginoo mga igsoon kay kanang bitong dili ka pasagdan niya nya kanang that time pagit mga igsoon kay buntag sayo kay kanang wala man mi customers kay sirado nya naghuwat na lang min nga mahuman sila ayo na ma-plaster na ang mga machine nga kanang gipanglimpyuhan nya mato kay buntag sayo kay nagtawag mi sa ako ang amiga nya kanang nagtawag mi sa ako amiga which is nasya sa Taiwan nya kanang nagpa-comfort siya ba kay problemado siya nya mato kay kanang napa-comfort siya nya kanang that time mga igsoon kay kanang first time pa nakuod nga kana bitong amiga jud nimo nga imuhang yung padawaton sa Ginoo nya nagpray me nya kanang pagtataod pa jud ana mga igsoon kay kanang nakoy kauban nga naabot nga crew which is kanang nag-breakdown siya sa sulod sa CR kay kanang kapoy kuno donganon ang eskwela o kanang napa siya anak niya kanang eskwela siya nya trabaho siya nya mao to kay naka-share gihapon ko kung unsa kamayo si God sa life kanang even though nga bitong kaagi o kakapoy bitaw sa life bitaw pero kanang akong gi-share mga igsoon kay katong example ni sa life group namo na Temanji which katong kwarta nga kumuton kay kanang og itaga kay bisag kumuton pa na kay nay makuha sa kwarta nya akong example niya kanang bisan pag unsa ka kagubot sa imong kinabuhi once dawato ni masigad sa imong life kay kanabitong ma-okay ang tanan bitaw nya kanang mapasalamatan ko sa Ginoo mga igsoon kay kanabitong sa gagmay nga butang kay kanang maka-share good ka nya kanang nindot kay sa feeling ba nga nakay mapadawat although sa unsa ka busy but kanang maayo kay si God kay kanang naadjud siya ba nya ganihasad mga igsoon kay kanang birthday sa amuang kanang manager which is kanang siya ang head sa tanan ba nya kanang maikog ko mga igsoon kay manager siya nya nang-invite siya namo nya gamay rami gi-invite niya puros rami mga babae ba nya makuan ko mga igsoon kay kanabitong kanang manager na jud ni invite nimo nya kanang basta manager ba kay kanang maikog ka nya akong gipasalamatan sa Ginoo kay maayo kay siya nya kanang
naghatag siya kusog sa matag adlaw nya sa kadasig kay kanang usahay kay kanang naaman jud nang kanang mapagngan ka sa kalayo bat kanang once mo kanang mo pray ka ni God kay mabalik bitaw og sigab bitaw nya mabalik ang kadasig nimo nya to God be all the glory, amen. Amen. Kisa puntoy nagsunod igson. Naghan man to ni isa. Si Lester ato tagag masipang pakpak. Manggabi na itong tanan mga ati, mga kuya, mga igsoon. Ang Ginoo kay Diyos gid siya sa kanang timing gid, no? Muto tana nga ang Ginoo kay nagid siya sa sakto nga timing, dili pod late. Kundi insakto gid ang timing kay last month kay nagplano ko nga mag-propose ba niya. Ay. Ay, kan. Ako nga gituan nga ang Ginoo gid kay naagid siya sa kan gid nagid yang timing gid kay before nga week kay nagplano na ko nga mangurso ko ba nga moadto dito sila ha. Akong ipakita nga kuan ba kanang kuan gid kanang kursunada gid but dili man will sa Ginoo nga ako ra madto dito. So, timing nga, naabot si Ting Alvin, kuyugan ko dito. Wala na kasaba dito na. Pag ingon ako nga, okay ra, kuan, okay ra, way blima. Maunay, akong gikuan nga, ang Ginoo, nagid sa taktong timing kay kung nagbuot-buot ko ito, katilaw ko ito kasaba. Tungod kay ang Ginoo, timing man sa naman sa kuan, kanang nakakita man sa atong mga kahadlok, kabalaka. So, para makuha ng kabalaka, kuyugan maguwang. Ito yan. Ikaduha kay, ang pagpamay na po, pag-propose man to niya, pagpamay na po niya. Ako kong nag-pray na ko ito nga Lord, ikaw nagid bahala nga mahanay ba nga. Sa wala pa ko nag-propose kay, kaingon ko nga, guman ko panangid ano yung mag-propose kay, sure dad ko, dali na lang yung pagpamay kay tando na ko. Siyempre, tando na. Bawiwan pa na itong sing-sing. Hindi naman na. So, goal, problema na ko kay ano nang kuhan, simana na niya. Muna na ako laon sa kay buhato na no. Ni action na po kabalaka. Naam kita ikadlok. Bisag musugot na god. Kuyawan magyapon ta kay. Ako pasalamat kay ambot gawon sa butong teli lang dito. Sayo pagkanang Sabado kay Juan nanama pa may kumpiyansa pa kay ba na adto migdagat nanama niya akong kasing-kasing uno na kay malinawon ra kayo kay nag-ana na gud ming gabi mamay niya kami nanguan pa na nanama pa ba la nanginhas pa dito niya nauli na mga alas 10 nagtugtog niya ang Ginoo kay perfect timing gyapon. Nagyapon ni nagapanglihok kid sa ba kay naghigda ko ni tungtong nga alas 12 nya. Siyempre lalaki ka ikay magdag pagkaon dito no. Nya sigog samtang nagsigog tugtog, sigog tan-aw sa palibot ba. Murag wa pa may nilihok. May kisaw ba? Ako Lord, ako ning sugdan. Akong giadto akong mga igsoon nga ato na ning sugdan kay kuan basig madili na po ni. Tabaw mo mga igsoon dili lalim ang magluto kinahanglan sa taas nga preparation pero nahuman na mo sa wala ay kuan medyo na late may gamay pero mga wala abting mga 10 minutes. Nagsugod nig luto mga igsoon mga hapit na alas 2 pero ubay-ubay to putahe. Nya di lang ko isgutan kay gutomon nyo. Ang pasalamatan sa Ginoo kay nahuman nga akong kasing-kasing kay malinawon niya ako ging gituhuan gid nga si Lord Jesus kay siya gid si Jehovah Jireh ang provider niya. Sunod kay kuan. Ang sunod na lang pod kay kaya naman na kung unsay gisugdan sa Ginoo iya ginang paghumanon, amen. So naman ang pamay. Niya. Mali ito. Salamat sa Ginoo kay gigihan ay ganyan tayo. Iyang gipada si Tia og sayo nya siya na ni bahala dito kung sa tay
pagpamay nga ni tando naman tanan. Kaya ama na pasalamatan ako sa Ginoo kay basta nata sayang mga kamot kay ang pabor ug grasya kay nagid niya. Ang sunod ani wala na magilain kanang magpakasal na magid niya. I pray nga ang Ginoo kay maga-provide o maga-provide gid sa tanan. Amen. Amen. Lahira gid igsoon no kay kanang suportado kay si Lester sa iyang mga iyaan, mayang mga kaigagawan. Ngari igsoon pagpamay niya pagpropose labaw na ang langit nga suportado kay sila. Amen. Supportive kay ang Ginoo kay nganuman. Challenge mga batanon, unaha gid ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios kay ngano ang tanan ninyo nga mga plano ihatag gina sa Ginoo sa sakto nga panahon ug dili gid mo pakiason sa Ginoo pag-support gikan sa langit ug mapadala na siya og mga tao nga mo support pod para sa inyo mga gipangandoy. Amen ba? Mga batanon? Amen. Okay, sa mo sunod. O, Sister Honey, ato tayo masipang pakpakigson. Maigson, balik 2 weeks gid ni ako. So, ubay-ubay gid ni siya. Una, pasalamat ko sa Ginoo kay tinodyo di ang timing di maguna, di maulahi. Nasayod siguro ang kasagaran nato no na kuan na jud may problema sa magbantay og bata. Balik usa ka buwan jud to namong kumbati ni Ray na magtrabaho, magbantay, maghatod sa eskwelahan, magatang sa eskwelahan, unya magkuan tanan amo atan. Nagpasalamat ko sa Ginoo na grabe kay nakusog iyang gihatag ug iyang pabor na luyo sa daghang kasaba sa trabaho kay di na gyud nako maato gyud kay kanang unsa na kanang magatiman pa katanan sige na ko kadalar sige na ko kadalar sa trabaho pero nagpasalamat ko sa Ginoo na sakto kay gyud answer prayer kanis Ate Gemma nga nibalik Friday before na mularga mi para Taiwan maayo jud kay Ginoo nya ako kay ni action nako ko Lord ikaw na bahala kay na-book naman ni pag December wa pa ta nagtima og like never before nga na-book naman ang Taiwan kunuhay na mo kay ko naman to seat sale ba barato ra to mga igsoon 3,300 ra tong pamiliti back and forth nga nagpasalamat ko sa Ginoo na naagud si Ate Gemma nga malinawon ko na nakalarga pag kanang adto sa Taiwan kauban sa mga besh og na-share man siguro ni Ma'am Jinky or kinsa sa mga besh ang among experience no about sa katong among na experience isa sa among mission kay to expose ang kuan katong mang scam o kanang puy-anan. Ang akong gipasalamatan sa Ginoo kay gihatagan ko niya kaalam ba actually gihatagan mi niya og kaalam unsay dapat buhaton kay igsoon, kung imo naon, kung nakasaw sa kalugar, di ka familiar, nga wakay kapuy-an, dako jud kay ng problema. O nya, dili ato ang currency, dili peso. So, mahal yun na ang expectation niya. Ako po, expectation ato na trip was that kanang chill ra ko ba? Wala ra kay, kana magsunod-sunod ako ya. Ano? Naman na inani man ang kuan situation. Og nagpasalamat ko sa Ginoo na iyaming gigiyahan kami ni Gemma na mangita og kapuy-an. So nahitabo mga igsuon, nag-search ko daldali sa Agoda, nangita ko kinabaratuhan. Kaya ang among budget sa puy-anan kay mga pila man to, basta na to'y amount. Unya ang pinakaduol na sa bagong area na mong giadtuan is kanang nadtos unahan ya bilin sa mga besh kay nagpalit pag panihapon gutom na jud kay to nya kapoy na nagdapa mi sa mga bagahe. Ug tuod man mga igsoon paglakaw na mo nakalingi ko gamay ug naay word na hostel ba. Ingko basta hostel gay mas barato na siya kaysa hotel. Nya mo ko besh aris ata kamiron tondohan ni Gemma nya pag adto na mo kanang kuan gamay raman siya na office nya nagsigog inquire og mga igsuon mo to na capsule di ay nya first time jud to nako nya unsa man gyud ang capsule kay ako nailhan na capsule jud kay tambal ba o nya ang ako na imagine sa capsule na puy-anan ako nang kahigdaan kay kana bitawng murag sa daay kanang murag basta murag capsule ana ya tungod kay limited ang budget ingko bahala na lang jud capsule ni kunsa di basta makahigda kapoy gutom kanang kuan na jud gusto na mo pahuway ba og ang favor ni Lord kay grabe jud kay ngano kung mobayad mi over the counter 1,200 per night per person pero tungod kay katong nay app bitaw sa phone nahug na lag 921 pesos ug mas barato pa na kaysa katong gi-action mig ka scam.
Ya ang katong ni scam kay nibayad man to more than pa sa gidown, bali naka-down og 1.2 na naulian pa mig 1.5 nakaginan siya mig 300 no. Pero ang gipasalamatan sa Ginoo na iya ming gigaydan ato na hostel. Nya nindot di ay ang capsule. Ingko inani day feeling no kadang lungon pero high-tech. Ako ng pantiyon na high-tech, na highlights, na USB aircon, na kay headset. Ayan, pwede ka mag-disco sa sud, na kay samin sa sud, na kay hanger sa sud. Pwede ka dito, magligid-ligid, ikaw ra isa dito. Pasalamat ko sa Ginoo na, Lord, thank you na imo jud ming gigayahan. Kay kung dili pa, naambot asa ka ami. Muna, thankful ko ni Lord na iyahang gihatag kay comfortable na kapuy-an. Nya accessible na kapuy-an, mas barato pa kaysa among na-book. O kato, grabe gyud favor gyud to sa Ginoo. Ako gyud tong giila na ang Ginoo gyud ato nagiya kay giampo man. O ang ikaduha kong pasalamatan sa trip to Taiwan kay kuan, among other mission is to mapadawat to ang amiga ni Gemma. O praise the Lord kayo na nidawat siya sa Ginoo. Maski namin sa train station na. Pero praise the Lord kayo nga nidawat siya. Nya nakulbaan kog mayo kay ko halano ka nang wala jud ko ilaing chance kay the day before ni atam ko yung medyo di pa open ba. Nya katong last day na gyud nya tapad mi sa train ko di na jud pwede niya kasi ingkay nam ni speakers niya ako man jud tapad niya nagtuntod pero yan ko wa nagaylaing panahon mao gyud ang panahon pasalamat ko sa Ginoo na nidawat gyud og nindot kay mga igsoon na sa among pagpamauli kay dako jud kay tong unsa to sunset to no na tibuok. Nakana ko na full circle jud ang completion sa mission na gihatag ni Lord sa amua. So ako nakita in a spiritual kanang sense is that among mission duha. Number 1 to expose ang katong mang scam og kanang Airbnb og ikaduha kay mapadawat ang amiga ni Gemma. Og nagpasalamat ko sa Ginoo ni ana na himong successful amo ang trip. Di lang to laag-laag ha. Kundi natoy kahimon, uy, katuluday na may mission para pag-encourage ni Dudes, ni Jennifer. Ug nindot kayo ang feeling dili lang lingaw-lingaw, kundi naay kaakibat na mission ba. Kana bitong gi-assign ka ni Lord, gi-assign me ni Lord para buhaton to, nya giriwardan pag yung lingaw. Kana may pinaka nindot ba niya giniyahan ng mga lakang kapoy tinuod daghan kay kog luto sa akong lapalapa o nya the following day kay mag-impake na pod kay mularga na pod tungod sa work nya ang gipasalamatan pod sa Ginoo anak na point kay naka care group naka life group pa gid mi akong flight kay alas 12 sa kadlawon nya naghuman among care group mga 7 kapin. So ako agito na masayo ang life group para makalarga ko niya diretso na lupad mo tuwaw ka simba the other Sunday. Og thankful ko ni Lord na safe ang trip niya. Ang iyahang favor ba na agyud kaayo niya. Grabe na nahingangha ko sa kamayo sa Ginoo na sa akong gibiyaan na trabaho, bulawan na akong gilingkuran, akong gibiyaan tungod sa obedience ngadto sa Ginoo kay klaro man kaayo ang iyang leading kay nangayo man ko ato guidance no familiar man mo sa akong testimony gani kauban to nako sa grupo sa una sila brother Giovanni or pipila ninyo na maghisgot ko na mo resign na ba ko dili og ang guidance ni Lord kay panahon na mo crossover og bahalag lisod bahalag kulba kanang way assurance physically ba sa imong makita sa unahan pero kung ang Ginoo na mo instruct imo buhaton gyud na. So mao to mga igsoon karon ni ani ko sa reward sa obedience tungod kay maayo ang Ginoo dili tungod kay maayo ko kundi maayo ang Ginoo ug sa dihang musaad siya iya jung tumanon like ako gyud nang nakita na sinati na tilawan karong buwan na ug Marso ug grabe no nagsunod ang trip bago pa ko na nauli sa balay pag Lunes pa lang sige lang ko glaag naglupad-lupad ug nagpasalamat ko sa Ginoo ni ana mga igsoon kay gibayran ko aron mo adto og Australia, gibayran ko aron musuroy, gibayran ko aron maglaroy-laroy dito, ma-immerse sa ilahang culture para mas makasabot ko sa among mga clients. Liman ka na maigsoon, ikaw gibayran para mulaag. Nga nakana ko Lord ka maayo nimo Lord. Grabe. Nga tungod kay extra pa ang tanan namong expense paid like nindot among gipuy-an
sige lang og kaon og lami mga igsoon. Sa Australia din mga igsoon kay wala sila ilahang na delicacy. So sa lain-lain na culture, ilahang itweak like Italian food, kanang Greek, Chinese food, Japanese food, ilang ikuan. So, taga-adlaw kay hala, lain-lain naman ni. Nga na hingang hako, mahal ba kay maigsuon? Kabaw mo ang ilahang average na pagkaon kay dili mo ubos sa 20 Australian dollars. So, i-multiply na ang 20 to 36 pesos or 37. Taga-kaon, taga-tao. Nya libre ra. Nya sobra pa. So mo na nakapalit kog pasalubong. Gamay ra akong puno na kanang expense kay gibudgetan gud mi mga igsuon nya. Nagpuyo mi sa kanang Airbnb gihapon for nice kayo. Sa ubos narang department store, narang grocery, maglakaw ra mi sa office. Nga na hingang hako ba nga sa una no kay magtan-aw ra jud ko ani kay sa una pagbata hilsong man jud ko makitaan. Nya Planet Shakers pag high school kaming kuya. Og grabe mga igso na puno jud mayang kasing-kasing pag maging Domingo kay nakasimba man ko sa Planet Shakers. Nya nakulbaan ko kay malate na mi kay sa tanan-tanan pa jud na time imbis sayo kay ko ni mata kay excited kay ko mo simba as in nya naman ang kauban sayo pa man lin nya na lang ta malakaw ra man kuno pag tan-aw na mo balik sa Google Map nga igsoon layo man di man di ay mao ang gitudlo pag first buto naka-taxi mi. Taxi pala mga igsoon kay $30 na. Sige, multiply na parang 37. Nga, traffic kay na fun run. Pero napasalamat ko sa Ginoo na timing. Kay pag-abot na mo, pagsugod as in. Nga, grabe ang favor ni Lord. Bukal-bukal dyan daong kasing-kasing sa kalipay, sa pagpasalamat. Gipag-extrayaan ko sa Ginoo pag Domingo bawal na ako dito sa Planet Shakers na si Joth Hunt dira, na si Sam Evans diha, na sila dira. Nga na ako sa third row, mansiro ko, third row. Ako, kanang nag-exterior si Lord na reward through na moment because of the obedience. But not because maayo kong tao. Ako dyan nang balik-balikon kay daghan kay kong failures, daghan pa kay kong gitabaho pa ko ni Lord. Na-amaze ko na even dili ta deserving, pero ang Ginoo matinud-anon jud. Once mo saad siya, tumanon jud niya. Once mo sulti siya, iyag yung buhaton mga igsuon. O grabe na puno ang kasing-kasing sa pagpasalamat na Lord, dili na ko matukib unsa ka kamaayo na luyo sa tanan akong mga sipyat nagpabilin ka na matinud-anon. Ug tuod man mga igsuon, puno jud kay ang kasing-kasing jud. Ang presensya ni Lord, grabe jud kaayo, intense jud kay pagka-Sunday ka nang ka-feel mo nang girewardan mo nga di mo deserving. Inana jud akong na-feel pagka-Sunday na magtanaw raman jud ka ng CD, YouTube ani sa una nya karon na naman ko diri nya kanamura jud siya damgo para nako gyud. Og mga igsuon na kuan napadagang laag pag Sabado daghan kay laag kay balagi suway-suway tag unsay wala diri ba suway-suway dito gibayran bitaw para mo laag hala mang laag ta. So mo na thankful ko ni Lord sa tanang experiences yan na si ate nagatiman sa mga bata so wala koy hunahunahon di ba unya imbis ka nang ang akong body clock mga igsoon inani ni siya 3 hours delay didto. So mo duty mi og 8:30 mangmata mi sa akong kauban mga alas 5 pa lang. Alas 5 pa lang didto. Imagine na. So 4, 3, 2, alas 2 dire nagmata rami. Pero tinggo ba agad sa akong body clock before pa atong trip sa Taiwan tungod kay nagbantay mga bata nga. Katong Taiwan samot gamay ra kay mong tug. Pag Australia samot di gamay pag tug karon na ulian jud akong tug mga igsuon makatug na kog sakto. Nya makamata na kog sakto og nagpasalamat ko sa Ginoo ni ana sa mga panalangin na iyang gihatag like never before na mga experiences na iyang gihatag og naapagday ko yung mission mga igsuon nga no tong na trip sa Australia kay akong kauban di ay kay kanang kuan siya kanang inactive na Kristohanon og sa among sigig storya gikan pag flight naabot naman lang nabalik naman lang nakita nako na ang Ginoo nagapanlihok siyang kinabuhi nga sa tanan-tanang tao nganong kami mao'y nagkauban nga nadagit nako siya sa Planet Shakers kay kuan sikat man day pong Planet Shakers so nakaila pod siya unya nagpadawat po didto o grabe ang Ginoo namuhat pod nagtuko ang Ginoo namuhat sa iyang kinabuhi nga all in all akong nakita nga ang Ginoo faithful,
ang Ginoo mo reward gyud. Dili gud maquits ang tanan nimo mga paghago diha niya. Basta faithful or ato lang yung itutok atong mga mata niya, bahalag, bagkahilak-hilak na tag, inobey dira na, may sura, i-let go ani Lord. Uy, sakto naman ni na work, okay naman ta ni, pero ingon man ka let go, so let go jud. When God says let go good. And remind ko ni Lord na, kanang naay assignment si Lord na ipabuhat sa atua, at the same time naay i-assign si Lord na i-assign na sa imong life aron ma-fulfill nimo ang imong assignment. So muna akong na-feel karon mga igsuon niya. Karon ni uli ko nga grateful kayo in the sense naka-bless man din ako na nag-work from home ko. Nya naka-realize ko na tanan akong gikinahanglan nara gyud sa Pilipinas. Tanan akong gikinahanglan nara gyud diri na grabe man dito ka nang okay man ang life dito no. Okay ra jud kayo hamugaway ana-ana. Pero mumata ka, magluto ka, mag-ilis ka, mulakaw ka pa dong trabahuan. Ikaw man sa trabahuan, balik ka sa imong kuan. Trabaho na pagkagbalik. Ako sa balay, mata na ko, pakoy ligo, trabaho na ako diretso. So kaayahay ra. O nya, narang mga bata, na imong mga minahal, na nadiratanan ba? O grateful ko, nag-ablihan ni Lord ako mga mata, karong panahon na like never before, na appreciate gud nako ang tanan ng gibuhat. Himaya sa Ginoo ra gyud. Amen. Amen. Mauna igsoon mga pagdasig. Natong tanan nga moobey lang kita sa Ginoo. Amen. Ang atong pagari every Wednesday kay lipay kay na sa Ginoo igsoon ug di kita pakyason sa Ginoo kay kita man mismo nangita sa iyang pulong, nangita sa presensya sa atong buhi nga Dios. Amen. Ug labaw sa tanan ang atong prayer meeting. Ingna sa imong tapad. Prayer meeting karong Friday ha. Amen. Kaysa dihang suguon ta sa Ginoo pagdasig diha sa mga pagampo para sa itong mga kaigsuunan, igsuon na anay reward gikan sa langit. O gingnay mong tapad, gusto kag reward? Pagdasig pa pag-ayo. Amen? Kung dasig ka karon, pagdasig pa pag-ayo, igsuon. Kay nga naman, moabot ang panahon nga makaana ka, praise the Lord. Kay maayo ang Ginoo. Amen? Okay, time naman igsoon, mamarog ta og ang uban nga testimony sunod Wednesday na lang na og akong ihatag sa